paano ako na-scam sa GCash? Nag-GCash ako dito sa amin, cash in, cash out, sa personal account ko ang gamit. Yung iba kong friends sa Messenger, kilala ko naman na, nagte-text na lang sila sa akin through Messenger na if in case na urgent, nagchat sila. And then, ginugod ko naman, okay lang naman kasi maya-maya nagbabayad din naman sila. And then yesterday, scam ako kasi yung Facebook account ng friend ko, nahack pala. Kahapon, nag-chat yung account na yon na nagpapasend siya ng pera at hindi ko na-notice na hindi na pala yung friend ko yon at hack na pala nga yung account niya. Kasi kung titingnan mo yung chat ng hacker, same na same kung how mag-text yung friend ko. Ngayon, nakapag-send ako ng 4,000 doon sa account na binigay ng hacker. Buti na lang din, dumating agad si ate, may-ari ng Messenger, at nadidetect niya pala yung convo namin pero hindi na siya maka-message doon sa Facebook kasi nga hack na siya. Buti, nandito siya agad in a seconds para sabihin sa akin na hindi siya yon. Agad na i-report ko sa GCash. Nakapag-submit agad ako ng ticket or ng report na nahack yung account niya tapos nakasend money ako doon sa hacker. After ko mag-submit ng ticket or ng report kay GCash, nag-reply naman sila siguro mga after 30 minutes. And then, ang sabi doon, hindi ko na nga daw marirefund si pera, pero iti-temporary close nila yung account, yung number ng GCash account na ginamit ng hacker para ma-hold siguro yung transaction na papasok doon. Kasi hindi ko na marirefund yung pera, same siguro doon sa mga nakuhanan. Kasi nabalita ko may nag-send din ng ibang 8,000 pa. Yung iba kasing mga friends na may personal GCash, minsan nakakapag-send din sila ng money without knowing na nahack na pala yung account ng isang friends nila sa Facebook. So next time, wag na lang ding magtiwala agad-agad. Siguro pag malakihang amount na talaga, kailangan yung tawagan, i-video call para sure nyo talaga na sila yun. Sinishare ko ito as awareness na lang din sa mga ibang makakarinig. At yun, lesson learned sa akin. Yun lang.